happenings, usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 na umaga. At syempre, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. Napapanood din po tayo sa ating FB live streaming sa ating FB page na RP1. Samantala, napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, napapanood din po tayo sa ating FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. At hopefully makakausap po natin ang mga kasama po natin mula sa Department of Migrant Workers o DMW. At pag-uusapan natin, makikibalita lang tayo, no, tungkol doon sa mga sa issue, no, ni Daphne Nakalaban. Sa unang bahagi po yan ng ating programa, samantala sa ikalawang bahagi naman po, makakasama naman natin ang isa sa mga eksperto pagdating sa seguridad at depensa, si Security Expert and Defense Analyst, si Ginoong Romel Banlawi. Yan, pag-uusapan naman natin yung pondo ngayon ng modernization budget ng Armed Forces of the Philippines. Okay, so sa unang bahagi, tulad ng ating binanggit kanina, no, pag-uusapan natin, magtatanong lang tayo kaugnay po nitong naging issue ng isa sa mga OFW natin, no, na medyo sinamang palad po diyan sa bansang Kuwait, no. Kaya makikibalita tayo, kumusta na yung deployment ng ating mga OFW dyan sa Kuwait, no? After nung nangyaring insidente na ito kay Daphne Nakalaban. At tatanungin natin kung update, no? Kaugnay doon sa investigation na isinasagawa kaugnay dito. Dapat makakasama natin ngayon si Secretary Hans Kakdak, no, ng Department of Migrant Workers, pero mukhang nagkaroon daw ng emergency dental surgery kagabi. Kaya tinatawagan po naman natin si Undersecretary Feli Bay, no, para makausap po natin sa unang bahagi ng ating programa ngayong araw na ito. Okay, so antabayanan natin. Ano ba yun? Pwede ba nating unahin yung para sa second half? O nandyan na si Undersecretary Bay? Okay, kasi gusto lang nating malaman, no, kung ano yung mga isasagawa ng DMW kaugnay po nitong issue kay Daphne Nakalaban. Isang OFW po na medyo hindi naging maganda, no, yung nangyari, yung kanyang pagkamatay dyan sa Kuwait, no, kasi sa ating pagkakaalam, ano, dun sa mga nangyari na ganito rin, ano, na katulad ng pangyayari kay Daphne since 2018, no, dun sa nangyari naman na kaso ni Joanna De Mafelis.
After niyan, yung kay Villavende nung 2020 at nung ito lang, no, kakaano lang natin itong 2023 ay kay Julie B. Ranara, no? Pagkatapos ng mga nangyari na yun sa kanila ay nagkaroon ng mga deployment ban, no? Kaya siguro gusto nating malaman kung ano ang balak ngayon ng DMW. Kaugnay naman dito sa nangyaring ito kay Daphne Nakalaban. Okay, so ano ba? Sino ba uunahin natin ngayon? O sige. Okay, so yan yung ating pag-uusapan. Hopefully ay may makausap tayo mula sa DMW. Nagkaroon daw po kasi ng emergency surgery, dental surgery si Secretary Hans Kakdak, no, ng DMW. So tinatawagan natin ngayon yung kanilang Undersecretary mula sa DMW, si Undersecretary Felibay. At siguro kung habang tinatawagan natin at naghahanda si Undersecretary ay pwede naman natin siguro unahin, no? Yung ating pakikipag-usap naman kay Sir Romel Banlawi, PhD, isang security expert at isang defense analyst, no? Kaugnay naman ito noong budget para sa ating AFP modernization at iba pa, no, na maaari nating pag-usapan kaugnay po ng seguridad sa ating bansa. Okay, so inaantabayan na natin ang mga makakausap natin ngayong umaga, no? Inaantabayan na natin si Undersecretary Bay ngayong araw na ito. At doon sa mga nakikinig sa atin, no, ang DMW ay meron din pong programa tuwing araw ng ano ba, Miyerkules ba ang tahanan ng OFW? Tuwing Miyerkules, ano? Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas 1. Anyway, gusto nating makausap sana, no, after nung nangyaring pagkamatay ng isang domestic helper dyan sa Kuwait na si Daphne Nakalaban, ano, kung ano yung mga isasagawa o kung ano yung mga plano ng ating ng Department of Migrant Workers kaugnay pang ng pagre-review muli kung meron ba sa deployment ng mga overseas Filipino workers natin sa bansa ng Kuwait, no? Aantabayanan din natin kung ano yung mga nangyari sa investigation kaugnay po niyan at ano ang ikokonsidera doon sa pagre-rebisa, no, sa pagre-review nitong mga investigasyon na ito. Siguro doon sa mga hindi nakakaalam, ano, doon sa nangyaring pagkamatay ni Daphne Nakalaban, na-report siya kasi, no, na nawawala simula pa noong October at nakita yung kanyang labi, no, doon sa isang sa backyard, no, doon sa mismong lugar ng kanyang employer. Base yan doon sa report ng Department of Foreign Affairs o ng DFA. At kinumpirma din ng Department of Foreign Affairs, no, ng Pilipinas na yung alleged killer ay naaresto na. Itong si Nakalaban, ayon dun sa mga report, dapat ay uuwi siya, no, ngayong Disyembre para sorpresahin yung kanyang pamilya. Pero yun nga, hindi na nangyari yon dahil nga po doon sa nakita na siya, no, na wala ng buhay sa backyard po nung employer niya dyan sa Kuwait. Okay, so kamakailan lang na nagkaroon muli, no, ng pag-uusap after nung kay Ranara na naman, ano, na nangyari. Nagkaroon sila ng pag-uusap sa pagitan ng ating gobyerno at ng gobyerno ng Kuwait at nagkaroon na rin ng bilateral labor agreement. Meron tayong existing, no, na bilateral labor agreement, pero I think nagkaroon ng pagre-review ito after nung mga nangyari, no, na mga insidenteng katulad dito kay Nakalaban. Okay, so sa mga ganitong sitwasyon ay mukhang kailangan kasi, no, na yung remains ng biktima o nitong si Nakalaban ay
bahagi kasi nung isinasagawang investigasyon. So, gusto nating malaman kung gaano tatagal yung investigation at kung kailan makakabalik. Kung hindi pa no, na napaplano o kung kailan makakabalik yung remains ni nakalaban dito sa ating bansa. So, hopefully may makausap tayo sa Department of Migrant Workers kaugnay po nitong mga insidente na ito. Although yung mga tungkol sa yung mga implementing rules and regulations nga pala tungkol sa Magna Carta of Filipino Seafarers ay I'm sure na rin to no, na discuss na rin ito doon sa program ng DMW dito sa ating himpilan, pero gusto natin din na magkaroon ng iba pa no na mga information mula sa DMW kaugnay nito. Yung signing ng implementing rules and regulations no ng Magna Carta of Filipino Seafarers, kasi nung nagkaroon ng signing nitong IRR ay mismo ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay pinuri no ang ahensya ng Department of Migrant Workers at ang Marina no yung Maritime Industry Authority kaugnay dito sa matagal nang inaasam-asam ng ating mga seafarer na Magna Carta of Filipino Seafarers. So, tatanungin lang natin kasi parang nakita natin may mga specific provision ba na nakalagay dun sa batas para sa mga kababaihan na nandito sa maritime industry. So, itatanong sana natin ito. Pero, ayan, hindi ho natin yata makakausap ang mga officials natin mula sa Department of Migrant Workers. Anyway, sige. So, mamaya po ay inaano lang natin tinitingnan lang natin kung makakausap na natin si Undersecretary Bay. O kung hindi, ay kausapin na lang natin muna siguro si Sir Romel Banlawi. At mamaya po, pagkatapos lamang na ilang mga paalala, ay babalik po tayo sa ating programang Usap-Usapan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. O
OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, meron na tayong 16 na minuto makalipas ang 9:00 dito pa rin sa ating programang Usap-Usapan. Hindi ho yata tayo sinuswerte ngayong umaga. Okay, so antabayanan natin yung ating makakausap ngayong first half na ating programa. Yan. Itatanong naman natin siguro, no, kung makakausap naman natin itong security expert and defense analyst, si Dr. Romel Banlawi, no, kaugnay nitong mga program at saka mga unprogrammed, no, na budget, no, kung saan natin ito pwedeng ilalagay at ano yung mga mahalagang proyekto, no, sa depensa at seguridad ang maaring isagawa, no, dito sa mga budget na ito, sa mga pondo na ito. At saka ngayon, tatanong din natin sa kanya, no, dahil mas pinagtutuunan natin ngayon yung ating territorial defense, no? Tatanong natin kay Dr. Banlawi, ano ba yung mga mas dapat, no, na pagtuunan natin ng pansin ngayon as far as yung territorial defense is concerned, no? Papaano ba tayo makakapag-acquire? Anong mga dapat nating i-acquire na asset? Military asset? Okay, ayan na. Sige, so pabatiin na natin via Zoom ba si Dr. Banlawi? O sige, Dr. Romel Banlawi, maganda umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa mga sumasubaybay ng iyong programa, Madam Ben. Good morning po. Okay. Naku sir, ang unang-una nating tanong, kasi nagkaroon na nga po ng pondo na nakalaan, no, para sa AFP modernization natin. Dahil ngayon, mas pinagtutuunan natin yung seguridad, no, dun sa territorial defense natin. Sa inyo pong ano po ang masasabi ninyo? No? Ano yung inyong reaksyon dito sa budget na inilaan po na ating pamahalaan? Unang-una ay matagal ko nang sinusubaybayan yung issue ng AFP Modernization Program magmula nung ito'y iinak noong 1995 at hanggang sa kasalukuyang administrasyon ay tinututukan ko po yung pag-aaral sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. At isa sa mga issues na dapat nating pagtuunan ng pansin ay yung security outlook kung saan nakabase yung pag-modernize ng armed forces natin. So dapat ay nakabatay yung ating modernization program sa assessment natin ng threat. At sa lumalabas sa current assessment ng threat natin ay may sasabi kong very problematic yung kadahilanan kung bakit tayo nagmo-modernize ng ating armed forces. At pangalawa,
yung babawas sa pondo na dapat na nakalaan sa AFP Modernization Program, ay hindi na po ako nagtataka kung bakit hindi nakuha yung budget na pinropose ng Office of the President, dahil po ang modernization programs all over the world, particularly in developing countries, specifically in Southeast Asia, dahil po nag-aral po ako ng Defense Modernization Program sa Southeast Asia, isa po sa mga basihan at pundasyon ng effective military modernization ay sound economic programs at effective governance. Yan po ay medyo may problema po tayo sa aspeto na yan, kaya hindi po natin mapunduhan yung modernization program dahil meron po tayong fiscal problem at meron din po tayong problema sa overall economic performance ng bansa po natin. Sir, ano yung kasi nga sabi natin, no, as far as territorial defense is concerned, ano sa tingin ninyo ang dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon? Kasi may mga nagsasabi na yung pag-acquire natin ng mga military asset dapat nasa airspace, nasa ganito. So, ano sa tingin nyo, Doc, ano yung dapat pagtuunan natin ng pansin ngayon? Ang dapat po natin pagtuunan ng pansin ay yung paano natin maprotektahan yung ating coastlines. Kasi napakalaki ng coastlines po natin. Yung basihan po ng ating modernization program ngayon, especially under the current administration, ay based sa threat assessment na sa tingin ko naman ay very inaccurate. Kasi unang-una, wala namang banta sa teritoryo ng Pilipinas. Wala pong nagbabanta. Wala pong bansa na nagbabanta para i-invade po yung territory ng Pilipinas. Wala pong kaparis ng ini-experience ng Ukraine, walang kaparis ng ini-experience ng South Korea. Wala po tayong, or Taiwan, wala po tayong ganong klaseng threat. Yung problema po natin sa China, sa West Philippine Sea, ay hindi po issue ng invasion. Issue po to ng territorial disputes at maritime jurisdictional conflicts na pwede pong ma-resolve through peaceful settlement. So, ayun ang ginagawa po natin. Pinag-aralan ko po yung ating mga horizon planning for AFP modernization, Horizon 1, 2, and 3. Naghahanda po tayo sa giyera. Giyera na isang malawakang giyera, conventional na giyera. Kahit na ano pong giyerang pasukin po natin sa future, ay hindi po natin ito kakayanin dahil nga yung mga bansa pinaghandaan natin ng giyera ay mas advanced po yung kanilang weaponry sa atin. Kaya para po sa akin, mas mahalaga ngayon yung current needs natin. Ako po, ibibigyan ko po ng example, yung basihan ng modernization program ng Malaysian Armed Forces at ng Vietnamese Armed Forces. Tinututukan po nila yung protection ng kanilang coastlines para ma-assert po nila yung kanilang sovereign rights at territory nila kung saan may mga disputes. At ang pinopokus po nila ng pansin ay mapalakas yung kanilang armed forces para ma-address po yung mga non-traditional security threats facing them. Ano po yun? Yung mga illegal trafficking, illegal fishing, transnational organized crimes, terrorism. Yun po yung mga naghahanda nila. Tapos yung armed forces po nila, ini-equip po nila para maging effective sa disaster response, maging effective po sa search and rescue operations, at maging effective sa all other operations other than war. Pero Doc Banlawi, kasi 'di ba nagkaroon na rin tayo ng mga peaceful settlement, yung mga pag-uusap, dialogue, no? Pero ano yung nangyayari? Bakit merong mga ship, no, na halos nandun na sa ating EEZ, no, na nakatawag doon, nandun na siya nakalagay, no, yung mga monster ship, yung mga ship ng kanilang mga Coast Guard. So, anong ibig sabihin po nun? Meron po tayong peaceful engagement, peaceful talks with China, pero hindi pa tayo nagkakaroon ng peaceful settlement. Kaya po nagkakaroon po tayo ng ganyang problema on the ground kasi hindi pa po tayo nakaka-develop ng approach para magkaroon ng peaceful settlement. Ang ginagawa pa lang po natin ay dialogues and consultations for purposes of building confidence. So, hindi pa wala pa tayong peaceful settlement. Hanggat wala pa tayong na-arrive na peaceful settlement, ay expect po natin na magkakaroon ng ganyang klaseng insidente. Pero ma-avoid po yan. Ma-avoid po yan kung patuloy po natin sinusustain yung ating talks with parties in the South China Sea. Halimbawa po,
may problema po tayo sa China lagi, ano po, pero hindi po natin nakikita na mayroon din po tayong problema sa Vietnam, mayroon din tayong problema sa Malaysia, mayroon din tayong problema sa ibang bansa at ibang party sa South China Sea. Pero bakit hindi tayo nagkakaroon ng ganong klaseng problema with other countries? Kasi po, sustain yung ating talk sa kanila, saka patuloy po nating i-rebuild yung confidence. Yun po yung klaseng situation na kailangan din po nating i-develop with China para ma-avoid po natin yung ganyang mga untoward incidents. Ayun na nga, Doc Banlawi, no? Yun din yung ko, kasi meron na nga tayong mga isinagawang peaceful talks, di ba? Meron na tayong pakikipag-usap, dialogo, at doon sa mga pag-uusap na yon, may mga pinagkakasunduan. Pero parang ang nangyayari nga daw, Doc, ay hindi nasusunod yung mga napapagkasunduan. No? So, paano natin i-build yung confidence na yon? At saka isa pa, meron din tayong problema sa Vietnam, sa iba pang mga sa Southeast Asian countries, pero nakikita nila yung parang aggressiveness, no? Ito yung parang nakikita nila sa nangyayari ngayon. Kasi patuloy kasi ang Pilipinas at ang China sa pagsasagawa ng kanilang unilateral activities na sa tingin nila ay hostile with each other. Yun po ang problema. Kaya po ang hirap ma-avoid yung ganyang conflict. Kasi dapat magkaroon po ng decision or arrangement yung both parties kung saan nakasaad sa United Nations Convention of the Law of the Sea na yung mga both parties involved in conflicts should exercise restraint in the conduct of unilateral activities that are considered to be hostile with each other. At ang sinasabi po ng United Nations Convention of the Law of the Sea, those parties in conflict should pursue reconciliatory measures. Oo, yun po ang dapat natin gawin, dapat reconciliatory at hindi po hostile yung acting activities. Hangga't hindi po natin sinusunod yan, ay talaga pong paulit-ulit tayong makakaranas ng ganyang klaseng insidente from China. Kasi kung tayo po ay napipikon sa China, ang China rin ay napipikon din po sa atin. Ang kaibahan lang po ng China at ang Pilipinas, ang China ay may sarili po silang capabilities para i-assert yung kanilang national position sa area kung saan may competing position po sa atin. Tayo po, wala po tayong ganyang capabilities. Ang ginagawa po natin, ini-involve po natin yung ibang parties like United States, Japan, Australia. Ayan naman po ay kinaiinis ng China dahil ayaw ng China na may ma-involve na third parties sa usapin ng South China Sea issue. Pero kasi 'di ba, Doc, kung mag-uumpisa tayo dun sa 2016, no, na sinabi ng UN, United Nations Tribunal, na sa atin ito yung mga sakop natin na teritoryo. Pero doon pa lang. Gusto ko lang pong i-correct po, no, kasi yan na naman po yung paulit-ulit po nating naririnig sa media na mali na naririnig. Wala pong binigay na territorial decision ang arbitral tribunal po sa Pilipinas. Hindi po sinakop ng arbitration ang usapin po ng teritoryo. Iniwasan po yan. In fact, ipinresent po natin sa tribunal yung issue ng territory. Pero sabi hindi yan sakop ng UNCLOS kasi ang sakop lang ng UNCLOS ay kung sino ang may sovereign rights sa mga karagatan doon sa area kung saan ay ina-assert natin yung ating national positions at hindi po ginalaw ng arbitral tribunal yung usapin kung sino ang nagmamay-ari ng mga land features. So wala pong usapin na nag-decide ang arbitral tribunal when it comes to territory. Ang dinicide lang po ng arbitral tribunal ay kung sino ang may sovereign rights sa paggamit ng mga waters around those land features. Ayun nga, so ibig sabihin, pero paano yun, kasi ang nag-decide din yung UN, dun, yung mga ating law, no? International law, yung sa mga exclusive economic zone natin, like yung EEZ natin. Gusto ko i-correct din po, no? Kasi ako po nalulungkot sa mga ganyang klase pong mga ideas na lumalabas, wala pong kinalaman ang UN sa arbitral tribunal. Ang nag-decide po ng 2016 ay isang isang special body, yung tinatawag po na Special International Arbitral Tribunal po. Special body po yun. Hindi po yan kinreate ng UN. Hindi, pero yan po ay kinreate lang based on our request. Oo. At yung yung Permanent Court of Arbitration ay wala rin pong kinalaman sa decision ng Special Arbitral Tribunal po doon. Ang ginawa lang po ng Permanent Court of Arbitration ay naging depository lang po siya ng mga documents na sinumite
at naging venue po siya ng deliberations. Aha. Pero Wala, Doc, hindi po paki-educate po tayo ano yung para sa yung mga exclusive economic zone po natin, like for example no yung 200 miles na nautical miles na exclusive economic zone. Ito ay nasa batas, 'di ba? So pero nakikita natin na mayroong pumupunta no na mga o na kumbaga nag-stop doon sa ating EEZ na yon. Anong dating po noon? Ang problema po kasi yan. Ang problema po kasi sa area na po yan, meron po tayong tinatawag na conflicting claims o yung tinatawag na maritime jurisdictional conflicts. Kasi tingin ng China, kanilang water yan. Tingin ng Vietnam, water nila yan. Tingin ng Malaysia, water nila yan. Tingin ng Brunei, water nila yan. At tingin din natin, water nila yan. Kaya nagkakaroon po ng conflict. Kaya nagsasagawa po yung mga parties ng kanya-kanyang mga activities. Sa tingin nila ay kanilang tubig. Pero meron pong isang halimbawa kung saan nagkaroon po na peaceful settlement sa issue ng maritime jurisdictional conflict. At yan ay between Indonesia at ang Pilipinas. Alam niyo po ba na ang Pilipinas at ang Indonesia ay nagkaroon ng decision na agreement, yung maritime delimitation agreement, kung saan nag-decide tayo kung hanggang saan yung limit ng ating waters para hindi po natin siya pag-awayan. At it took us more than 20 years para magkaroon po tayo ng final delimitation agreement with Indonesia. Yan po ang dapat natin na gawin. Dapat magkaroon po ng final delimitation agreement sa South China Sea. Pero sabi po ng United Nations Convention of the Law of the Sea, pending the settlement of final delimitation agreement, dapat magsagawa din ng provisional arrangement yung mga parties concerned para ma-avoid yung conflict at ma-pursue yung cooperation. At sinasabi po ng UNCLOS, ang cooperation po ay mandatory, duty po yan. Ang tawag po dyan ng UNCLOS ay duty to cooperate. So sa halip na mag-away ay mag-cooperate. At ano po yung mga sinasabi ng UNCLOS na provisional agreement? Unang-una, yung self-restraint agreement, dapat almost nakuha na natin yan sa second Thomas Schul with China, no? Nagkaroon tayo ng self-restraint agreement, tapos dapat magkaroon ng prior notification agreement, at most importantly, magkaroon ng cooperative arrangements. Nangyari po yan noong 2019, nung panahon po ni Pangulong Duterte, kung saan ang Pilipinas at ang China ay nag-decide na magko-cooperate tayo. Ano po yung areas of cooperation na nag-decide tayo? Fishery management cooperation, political and security cooperation, and even development of natural gas and oil. Kaso naubusan po ng pasensya ang Pilipinas sa pakipag-usap sa China, kaya po naputol yung ganyang klaseng initiative at nabutan po tayo ng COVID-19 Sige. pandemic. So, Doc Banlawi, paki-educate lang po ulit ako, no? At saka yung mga nakikinig. Itong EEZ natin na 200 nautical miles na nandyan sa may mga bahagi no, na ating katubigan. Batas po ba yan? Opo, yan po Okay. ay batas So, kung batas na po yun, iniwan sa atin okay. ng United Nations Convention of the Law of the Sea Oo. na nire-assert natin under our current law, yung Maritime Zones Act. Sige po. So kung batas po yon, Doc Banlawi, yung mga nandoon na naka-stop na mga ship o kung kahit sinong ship, kahit hindi sa China, no? Kasi itong huli ay nasa 72 nautical miles, no? Na nandun sa ating 200 exclusive economic zone. So ano po yung matatawag natin sa ganon? Kung merong mga ganon na hindi lang dumadaan, naka-stop, ano pong pwedeng gawin? Noong una, dapat malaman po namin, ma-investigate kung bakit sila na-stop doon, kung ano ang intention, bakit sila nandoon, baka na-stranded lang sila, o kung intentional yung pag-i-stop doon, anong ginagawa nila, gumagawa ba sila ng surveillance activities. At pag may nakita po tayong violations sa user state po na yan, sa ating water, ay pwede po natin yung kasuhan under international law. Dahil meron po tayong sovereign rights, especially kung yung area na yan ay hindi po under maritime jurisdictional conflict, kumbaga malinaw na sa atin po yan. Kumbaga hindi ko no-contest ng iba. So, pwede po nating kasuhan yan. Meron po tayong authority under international law na kasuhan lahat ng bansa na nagbabiolate ng ating national law within our exclusive economic zone. So saan natin pwedeng isampa yung ating kaso na ito, Doc Banlawi? Kasi kung halimbawa hindi ito yung... Kung ano po yung kaso, kung ano ang kaso na isasampu natin. Marami pong mga international laws in the maritime domain na pwede kung pwede sa kung accidental collision yan, kung illegal fishing yan, or kung oil spilling yan. Meron pong mga batas. Kung intrusion yan, may mga batas din po under international law. So marami po tayong pwedeng magamit
na legal remedies under international law para kasuhan yung mga ibang bansa na sa tingin natin ay binabiolate yung ating sovereign rights. So paano natin masasabi na ito ay isang intrusion na? Kasi itong mga nangyayari, hindi lang siguro naman, siguro aware din naman kayo, Doc, na hindi ito yung first time na nakita natin na nagkaroon ng pagpasok doon sa ating teritoryo, doon sa ating EEZ. So kung hindi ito first time at ito ay nangyayari ng paulit-ulit, ano ang pwedeng itawag doon? Ayan po ay hindi lang po nangyayari sa Pilipinas, nangyayari din po yan sa ibang bansa. Lalong-lalo na mga bansang tinatawag na coastal states or archipelagic states. Kasi nga po, daanan po yan ng iba't ibang user states po. Pero Doc, yung nakikita natin, kung tingin po natin na may intrusion na nangyari sa ating maritime domain, ay kasuhan po natin. O kaya meron po meron po tayong Coast Guard at meron din po tayong mga law enforcement at maritime law enforcement authorities para po i-implement po yung ating existing laws. So ito sa tingin dapat natin pinagtutuunan yung ng pansin. Sa halip po na maghanda po tayo sa giyera na hindi na pa naman natin maipapanalo dahil iba na po klase yung nature of warfare in the future, paghandaan po natin kung paano po natin mapapalakas para protektahan yung ating sovereign rights, ating exclusive economic zones, contiguous zones, at sa ating 12 nautical miles na territorial sea. Pero kasi Doc, di ba? Kasi yung ating coast guards, ang ating kailangan natin na maraming offshore patrol vessels. Yun po ang mga kailangan po natin. Pero Doc, di ba, parati rin naman sinasabi ng ating Pangulo, na hindi naman talaga tayo, hindi natin din gusto na makipaglaban, makipaggera. At gusto natin talaga ay magkaroon talaga ng peaceful agreement, di ba? Ng peaceful settlement o peaceful talks, o peace talks dun sa yun nga, yung mga nag-ano din dito sa mga katubigan na ito. So, hindi naman natin yung pinaghahandaan. Ang tinitingnan lang natin dito kasi, yun nga, yung parang nagkakaroon ng mga intrusion, o yung yung mga dahilan bakit nagkakaroon ng kumbaga stop, 'di ba, nung mga doon, kasi wala naman tayong problema doon sa ibang nakikita natin, 'di ba, sa iba nating kapitbahay. Pero ito nga, may mga ganitong kumbaga nakikita natin na nagiging aksyon, nagiging galaw. Anyway, Doc Banlawi, meron tayo kasi iba naman to, meron tayong tinatawag na self-reliant defense posture na natin to, Revitalization Act ng pamahalaan. So ano yung tingin nyo dito, Doc? Naku po, suportado ko po yan. Nung pang 1970s yan, nung panahon pa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, in-implement yung Self-Reliance Defense Force kasi gusto po ng programa na yan na magkaroon po tayo ng strategic autonomy sa pagpupurso ng ating national defense. Ibig sabihin, dapat hindi tayo nagre-rely sa Estados Unidos, hindi tayo nagre-rely sa ibang bansa. We need to pursue our own autonomous defense. Yan po ang purpose ng Self-Reliance Defense Program. At yung principle po ng Self-Reliance Defense Program ay naka-incorporate din po sa original mandate ng 1995 AFP Modernization Law. At ako po ay natutuwa na nagkakaroon ng renaissance o tinatawag na revival ng Self-Reliance Defense Program kasi yan po talagang kailangan po natin. We need to rely on our defense. Huwag po tayong mag-rely sa ibang bansa. Huwag po tayong mag-rely sa US. Ako nga po, meron po akong sinulat na isang analysis na sinasabi ko na under Trump administration, President Trump 2, ito po ay window of opportunity sa Pilipinas para i-overcome natin yung colonial mentality in our Philippine defense and foreign policy. Ako, suportado ko po yung Self-Reliance Defense Force na yan. Pero isa sa mga requirements para ma-achieve natin yung Self-Reliance Defense Force ay mapalakas po natin yung ating ekonomiya, mapalakas po natin yung ating fiscal performance para makapagkaroon po tayo ng budget para ipondohan yung Self-Reliance Defense Program. Kasi kung wala po tayong sapat na budget, kung mahina po yung ating economic performance, at kung patuloy tayong umuutang para pondohan yung mga pangangailangan ng gobyerno, ay mahirap po suportahan financially yung ganyang klaseng undertaking. Pangalawa, yung issue po kasi ng Self-Reliance Defense Program, AFP Modernization, ay nakapasok sa tinatawag na perennial debate between guns versus butter. Kasi nga, ang hirap pong ipaliwanag sa mga mayang Pilipino na nagsasagawa po tayo na pagbibili ng mga armas,
kung saan yung ating mga eskwelahan, ang ating mga health centers, ang ating infrastructure daan ay napaka-backward. So ano bang uunahin natin, guns or butter? At ako po ay nasa position kung saan ay pwede mong gawin yang simultaneously. Yan po ang ginagawa ng Vietnam, yan po ang ginagawa ng Malaysia, yan po ang ginagawa ng Indonesia, na habang pong pinapalakas po nila yung armed forces po nila, ay nag-i-invest din po ang kanilang pamahalaan sa infrastructure. In-improve po nila yung kanilang mga daan, ang kanilang roads, ang mga tren, ang kanilang airports, seaports, para po ma-pursue po yung economic activities necessary for the collections of necessary budget to fund their modernization program at iba pang mga social needs ng kanilang bansa, para po walang sektor na may inggit. Kasi yung sector ng military matutuwa kung mayroon pong modernization program, pero yung sector ng education, health, at iba pa ay malulungkot dahil nadideprive sila ng budget. So wag na natin isipin yung mga ibang agency. So dapat ay nakatutok tayo. Ang pinag-uusapan natin ay tungkol dito sa modernization, no, ng ating AFP. Pero sabi ng ating... Ako po, hindi ko po pwedeng ihiwalay ang usapin ng AFP modernization kung hindi po natin pag-usapan yung needs ng ibang bansa. Para po sa akin, ay i-oppose ko po any attempt to fund modernization, military modernization kung isa-sacrifice po yung education, kung isa-sacrifice po yung health, at isa-sacrifice po yung housing. Para po sa akin, ay non-negotiable po yung mga issues na yan. At nakalagay din po sa ating Constitution, 1987 Constitution, that when it comes to budgetary priority, education should receive the highest budgetary priority. Okay, sige. So ito, last question na natin, Doc Banlawi, no? Kasi dito sa modernization na ito, sinabi ng Pangulo na hindi lang yung ating mga equipment ang ating dapat i-modernize, so i-modernisa, kundi sabi niya pati yung ating mindset. Kailangan pagdating sa mindset din ng defense and security sa Pilipinas. So anong tingin mo doon, Doc? Tama po yan. Saludo po ako. Tama po yan. Yan po ay talagang number one sa anumang modernization program po. Una po dapat na ma-modernize yung mindset. Kaya nga po sa unang sinabi ko, importante na ma-reassess natin yung ating security outlook at ma-retrain natin yung ating military. Unfortunately po kasi marami pa rin pong mga officers po natin ay nabubuhay pa rin sa Cold War. Post-Cold War na po, 21st century na po ngayon. Iba na po ang klase ng warfare, iba na po ang klase ng weaponry ngayon ang nade-develop ng ibang bansa, at dapat po maging attune po tayo sa ganyang klaseng mga development. So, importante sa modernization ng equipment ay ang modernization po ng ating mindset. Kaya ako po, saludo po kayo, at very crucial po dyan na dapat ma-diversify po natin yung ating military education at training. Wag lang po tayo mag-rely sa military education at training with the United States. Dapat naging open din po tayo sa mga ibang bansa kung saan meron silang exemplary performance in modernizing the minds of their military officers. Dapat mabroaden natin yung education ng ating military all over the world para maging global po yung perspective ng ating mga officers. Ayun, okay. Nako, Doc, maraming salamat doon sa iyong oras. Sana sa susunod ulit makausap ka namin. Maraming salamat po, Doc. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. God bless. Okay, si Dr. Romel Banlawi, security expert and defense analyst. Okay, so, nako, sa pagbabalik po ng ating programang Usap-Usapan, hopefully, ay makausap natin yung mga taga-Department of Migrant Workers, pero mukhang hindi na yata tayo magiging suwerte ngayong umaga. Sige, sa pagbabalik po ng ating programa, antabayanan po natin. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Buwan Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan Trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programang Usap-Usapan. Mukhang hindi yata tayo talaga pinalad ngayon na makausap ang Department of Migrant Workers. Pero meron naman po silang programa no, dito sa ating himpilan tuwing araw ng Miyerkules ba, Rolly? Araw ng Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 yung tahanan ng OFW. Yan, pwede doon kayong makibalita yung ating mga overseas Filipino workers at yung kanilang mga kamag-anak tuwing araw ng Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4. Nakakasama po natin ang mga kasamahan natin mula sa Department of Migrant Workers. Ang kanilang programa ay tahanan ng OFW. Oo, kasi kinokontak natin si Undersecretary Feli Bay, mukhang hindi natin makontak. Si Secretary Hans Kakdak daw po ng DMW. Sabi dito ni Bea at ni Erwin, merong emergency dental surgery. Anyway, sige. So, doon na lang natin siguro aabangan kung ano yung mga iba pa ng mga balita tungkol doon sa mga issue ng mga OFW natin. Anyway, magbigay muna tayo ng ilang mga report mula sa ating mga kasamahan sa Albay. Higit 15,000 pamilya sa Bicol, apektado ng shear line ayon sa OCD Bicol. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gary Carl Carillo. Radyo Pilipinas Report. Gary? Ayan. Nasaan na si Gary? Ano ba? Parang lahat nawawala. Anyway, sige, antabayanan natin. Merong report mula sa Albay. Sabi dito, higit 15,000 pamilya sa Bicol apektado ng shear line. Nako, yung mga ganitong mga panahon talaga, ang dami na naapektuhan ng pagbaha o pagtaas ng tubig din. Sige, ready na talaga yan? Ready na talaga? O sige. Mula sa Albay, mula kay Gary Carl Carillo. Gary? Radyo Pilipinas Report. Aabot sa 15,639 na mga pamilya o katumbas ng 64,795 na individual ang apektado ng malalakas sa pag-ulan dulot ng shear line sa rehiyong Bicol ayon sa ulat ng Office of the Civil Defense. Ang mga lalawigan ng Albay, Camarines Sur, Catanduanes at Sorsogon ang mga pangunahing naapektuhan ng naturang kalamidad. Humigit kumulang 113 barangay naman sa mga nabanggit na probinsya ang nagdanas ng matinding epekto ng
malalakas na pag-ulan at pagbaha. Ayon sa OCD Bicol, higit 800 pamilya ang kinailangang ilikas sa mga evacuation centers upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa mga naapektuhang barangay na iulat ang malawakang pagbaha sa 69 na komunidad kung saan 15 dito ang patuloy na lubog sa baha hanggang sa kasalukuyan. Dagdag pa sa mga pinsalan ng dulot ng shearline, aabot sa 27 na kalsadang nasira at hindi madaanan dahil sa pag-apaw ng tubig at landslide na sanhi ng patuloy na pag-ulan. Patuloy ang monitoring at pagtulong ng mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente, habang ang mga operasyon para sa paghahatid ng tulong at mga relief goods ay isinasagawa na sa mga apektadong lugar. Patuloy naman ang pagbibigay ng mga babala ng pag-asa ukol sa mga posibleng pag-uulan at pag-agos ng lupa, at nagbigay na din ng mga direktiba sa mga lokal na pamahalaan upang patuloy ang mapaghandaan ang koordinasyon para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Okay, maraming salamat kay Gary Carl Carillo. Okay, ayan, nako. Wala na tayong masyado oras, pero magpapasalamat muna tayo dun sa mga nakasama natin, yung nag-report sa atin si Gary Carl Carillo mula sa Albay, at syempre kay Dr. Romel Banlawi, isang security expert and defense analyst. At syempre maraming salamat din po dun sa mga nakinig at nanood sa ating programa ngayong araw na ito. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Rolly Bumatayo at kay sino yung mga kasama natin dyan? Yung isa, kasama ba natin? Okay, hindi mo. Sige, kasama lang pala natin talaga si Rolly Bumatayo saka si Julian Aliston. Sa production side, kasama naman natin si Miss Bea Gaza de Guzman at si Erwin Peñano. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig at antabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan ng ating kasama na si AJ Ignacio. Ako po si Ven Blones. Magandang umaga. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Philippine Standard Time, 9:51 ng umaga. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Muli magandang umaga Pilipinas. Narito na ang mga balita sa mga oras na ito. Number coding scheme sa Metro Manila.